Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. So for today's video, I will share ano nga ba yung reasons why did I risk everything para magstay dito sa Australia? Why did I stay only to start from scratch? So if you want to know more about that, then please keep on watching. Sa mga bago pa lang sa channel ko, na-share ko before na ang reason ba't ako nakapunta dito sa Australia, una ay nag-work visa ako, sponsored by my previous employer from the Philippines. Tapos binigyan nila ako ng 2-year visa, 457 pa nung panahon na yon, 457 visa. Dahil nasa short-term list yung skill ko, 2 years lang na visa yung validity ng work visa. So after nung 2 years, I was hoping na i-extend pa nila ako, ganyan, kasi nga parang first few months ko dito sa Australia, alam ko na gusto ko magstay. Sino ba namang hindi, di ba? Parang yung way of living, way of life, iba talaga sa Pilipinas. Unfortunately, hindi ako na-renew. Pinapabalik na lang ako sa Pilipinas para sa isang role. Dinecline ko yon and nag-decide ako na baka sakali na mag-apply for student visa. Una, chinek ko muna yung skilled list. Ano nga ba yung interesado ko na kunin na skill o na course? And yung mararelate ko kahit papano sa previous experience ko or alam mo yun, aligned na interest, hindi yung pilit na course. So yun nga, ang napili ko is kumuha ng diploma in project management. And natapos ko na yun and all that. Ngayon, nag-aantay na lang ako para sa invitation ng Skill Select. So natapos ko na lahat ng skills assessment, lahat ng documents naka-ready na. Nag-aantay na lang ako ng invitation ng New South Wales for 190 visa. So, yung first reason ko bakit ako nagstay is yung quality of living dito sa Australia. Ewan ko, ibang-iba talaga. Sobrang focus nila dito yung health and fitness. Sobrang common yung healthy living, pag-exercise, parang hindi big deal. Tapos, pagkain ng healthy, hindi rin big deal. Alam mo yun, parang normal lang. In the long term, ma-adapt mo siya and mararamdaman mo yung difference sa lifestyle mo. Pag-angat ng lifestyle mo, kumbaga. Parang you feel better about yourself and you feel more fit. So, yun. Sobrang dali ng public transport nila. Hindi ka na masistress sa traffic, sa siksikan na MRT, LRT, ganyan. Kasi na-experience ko rin yun sa Pilipinas. So, yun. Parang sobrang dali na ng buhay dito compared sa Pilipinas, ha? Feeling ko, or from my perspective, yung government nila gumagawa continuously ng way para mapadali yung buhay ng mga tao. Although, syempre, yung mga local dito, since nasanay sila sa mataas na standards, parang nagreklamo pa rin sila. Pero para sa ating mga nasanay sa lower standards of living, parang sobrang level up na yung ganitong pamumuhay. In terms of quality of living, ayan, yung health and wellness, public transport, work-life balance as well. Napansin ko unang-una sa work, 7.6 hours lang yung talagang working hours mo. Bawas na yung lunch break. Hindi siya yung katulad sa Pilipinas na 9 hours of work every day. Tapos, kapag 8 hours of work, 8 hours lang talaga. So, bihirang-bihira yung nag-overtime. As in, parang 2 minutes before yung end ng, ng 8 hours na workday mo, nagliligpit na ng gamit yung mga tao. So, sabay-sabay sila umaalis. Kasi nga, para may work-life balance, may sports pa sila after work. Yan yung mga local sporting clubs. May dinner pa with friends after work. Ayun, wala nang OT. Compared sa Pilipinas, parang sobrang common yung OT. OTY pa nga diba? So, ayun. Second one na reason ba't ako nagstay is yung higher buying power mo. So, sumisweldo ka at an average salary or above average na salary ng mga working people dito. Kung hindi ka naman sobrang gumagastos more than what you earn, kung yung necessities mo lang, tapos yung afford mo lang na apartment na decent, eating out, take away here and there, makakaipon ka, and mabibili mo yung mga gusto mo talaga. Parang hindi ka laging nag-aantay sa sweldo. Well, for my case lang ha, parang hindi ko sure kung dahil natuto na rin ako mag-budget habang tumatanda ako and habang nandito ako. Ewan ko, parang sa Pilipinas, sobrang taas ng bilihin. Tapos, hindi gaanong sumasabay yung pagtaas ng sweldo mo. So, dito,
kahit papaano, parang afford mo pa rin yan yung mga groceries, petrol, utilities mo, yan. Parang abot kaya pa rin naman. May wiggle room pa for savings or for luxury or leisure. Hindi mo mararamdaman yung lagi kang gipit. Third reason is there are more opportunities for hard-working people here in Australia. Or I think any other countries sa first world. Kasi, kunwari ako, may full-time job ako na 8 to 4 p.m. every day, Monday to Friday. Tapos, minsan nagnanani ako thrice a week after work or sa Saturdays. And may sideline / social commitment din ako for touch football na may bayad. So, ayun, kung magsisipag ka lang, kung kaya naman ang katawan mo, pwede ka mag 2 to 3 jobs, tapos kikita ka ng mas malaki. Parang sa Pilipinas, parang hindi masyadong common yung mga ganon, or baka hindi ko lang naririnig sa mga, yung mga nagpo-full-time work na after graduation. Siyempre, iba naman yung nagsu-student ka pa lang, tapos ang dami mong part-time jobs. Dito, lalo na yung mga OFW, lagi ko napapansin, lagi silang may sideline. Para nga daw mabilis makaipon, ganyan, para mabili mo yung gusto mo, para mabilis makaipon para sa house deposit and all that. So, kung masipag ka, kaya mo, and maaabot mo yung savings goal mo. Fourth reason bakit ako nagstay, kasi #no regrets. So, yan yung mantra ko for the longest time, I guess, as an adult. Naniniwala ako dun sa sinasabi nila na it's better to fail because you tried than to never try at all. Nung nag-student ako, mga 26 years old kasi ako noon eh. Ayokong pagsisihan pagtanda ko na hindi ko siya sinubukan. Parang nasa age ako nung time na yon, almost late 20s na. For me, pwede pa ako magkamali, pwede pa ako mag-fail. And kung mag-fail man ako, at least masasabi ko sa sarili ko na ginawa ko lahat. Kung hindi man ako makapag-stay dito, ibig sabihin hindi talaga siya para sa akin, and that's fine. At least masasabi ko na in-explore ko siya, ginawa ko lahat ng makakaya ko, na-research ko lahat ng available resources, natanong ko yung mga tao, yung mga kakilala ko, and yun, I tried my best. So, yeah. Kesa uuwi ako na Pilipinas, stable man yung career ko with the same company, higher position, higher salary, siguro hindi ko na kasi nalaman yung sweldo na offer. Pero parang may isip mo, what if ginawa ko to? What if tinuloy ko? What if sinubukan ko? So I don't wanna live a life like that. So number 5 reason is better lifestyle. So nasabi ko nga yun before na sobrang common lang dito yung healthy eating, lagi nag-exercise, punta sa gym, mag-run every morning, ganyan. So parang na-adapt ko rin siya and nagustuhan ko. Yun din, parang yung mga nakapaligid sa'yo, ganun din yung mindset nila, kaya mahahawa ka na lang. Ayan, yung jowa ko, sobrang ang dami niyang sports na commitment and gusto niya talaga yung laging fit, laging healthy, gumagalaw-galaw. So, ayun, hawa na lang din ako. Sixth reason is, nilagay ko, I chose to be happy dahil I followed my heart and my goals towards my dreams. There's no worse feeling than you trying to live a life that you think you're supposed to live because that's what's expected of you, that's what other people are telling you. But deep inside, iba yung gusto mo. So, ayun. Pinakinggan ko lang yung gusto ko. Ba't ako naging emotional? Char. Okay, so last reason is that I chose to focus on myself. Dahil mag-isa ako dito, wala akong close family dito sa Sydney, parang wala ka talagang choice kundi mag-focus sa sarili mo or unahin mo yung sarili mo. And in the end, it was the better decision for me. I think for the longest time, I've been putting others first before myself, which I don't regret, pero iba yung feeling na nagfo-focus ka sa sarili mo. It's not being selfish. I guess there's a balance as well. You have to prepare a life for yourself to build a family, buy properties, hopefully, build up investments and all that in the long term. Kasi kung
lagi ka lang tulong, tas wala ka maiipon sa sarili mo. Parang, after a few decades, after a few years, parang mag-reflect ka sa napunta yung pinaghirapan mo. 'Di ba? And having built investments, properties, ganyan, having built a stable life, mas magkakaroon ka ng capacity na makatulong sa iba, especially your family. So, yeah. Although, syempre, kanya-kanya naman tayo. Meron pa rin mga breadwinners, ganyan-ganyan. And I think they're very happy with what they're doing. And you do you. Ayun, iba-iba lang tayo ng choices in life. So, ayun yung mga few points kung bakit ako nagstay dito. Why did I risk everything? And is it worth it? I would say, oo, sobrang worth it. Like, recently, nadala ko yung pamilya ko dito sa Sydney for a holiday. Nakakatulong din ako in my own ways, here and there. Yung personal growth, sobrang laki. Pag kinompare ko yung sarili ko 6 years ago nung una akong tumapak ng Australia, sobrang ibang-iba. I can say, nagkaroon ako ng more confidence about myself, speaking out. I became stronger and more resilient, I guess, in life and in my career. Meron din akong positive mindset in everything and attracting that positivity as well kasi sobrang big deal yun lalo na kapag may mga challenges in life. Kung nagbabala ka na mag-migrate overseas, go for it para hindi mo siya i-regret kapag tumanda ka. Kasi habang tumatanda tayo, mas nalilimit yung opportunities natin. Hindi sa pag-discriminate ng age. Ano lang talaga, yun yung reality. Sa visa requirements, may age limit. If you're looking for a sign na mag-migrate, ito yung sign mo. Char. That's it for this quick sit-down video, sharing a bit of my thoughts and my experience. If you have any questions, if you want to know more about living here in Australia, let me know in the comments below. Please subscribe if you haven't subscribed yet. Share this video to your family and friends. Please like this video. And I'll see you on the next one. Bye!